Kung usapang fighter lang din naman, malamang si Terizla ang isa sa mga pinakamalakas na XP lane heroes ngayon. Sobrang dominante, sobrang hirap patayin, at sobrang lakas ng kanyang spell vamp. Mula noon hanggang ngayon, isa to sa mga pinakapaborito kong fighter. Matagal na panahon rin na wala sa meta si Terizla, ngunit ngayon sobrang lakas ni Terizla. Hello class, I'm Professor Joseph ML and tuturuan ko kayo kung paano gamitin si Terizla sa XP lane. Hindi naman ako magaling at hindi rin ako malakas. Mas magaling at mas malakas kayo. Kaya kung sakaling meron akong pagkakamali at pagkukulang dito sa video, pakilagay sa comment section at babasahin ko. Sa mga hindi pa nakafollow sa akin dyan, pa-follow po. Maraming salamat po. Ang unang bagay na dapat maunawaan natin ay yung mga skills ni Terizla. Simulan natin sa kanyang passive at ito ay tinatawag na Body of Smith. Kumukunat si Terizla kapag low HP na siya. Maihahalin tulad ang passive niya sa Tenacity at Queen's Wings. Ang kanyang first skill naman ay mabibitak ang lupa. Ayan, kapag tinamaan ka dun sa straight line na yon, magkakaroon ng damage, mapuputukan ka rin. Yan, pagkalipas ng ilang segundo. At may slow ka rin syempre. Pero si Terizla, bibilis yung takbo niya kapag tumama yung first skill niya. Ang second skill naman ni Terizla ay tinatawag na Execution Strike. Iwawasiwas niya ang kanyang napakalaking martilyo at napakalutong ng damage nito. Napakasakit nito kapag tinamaan ka. Ayan o. 3 beses niya iwawasiwas sa'yo yan. Kaya sobrang sakit niyan. At ang ultimate naman ni Terizla ay tinatawag na Penalty Zone. Lulundag si Terizla at yung nasa bilog na area na yan na matatamaan ay mananock up at para kang nakatali dun sa kadena. Ayan o, tignan nyo sila. Yan. At masakit rin ang skill na to, Penalty Zone. At ito naman ang emblem ko kay Terizla. Fighter emblem na may agility, Festival of Blood, and Brave Smite. Shout out dun kay Yin na aking follower. Early game, pagkasapit ng level 2, alam kong lamang na lamang ako sa Ruby kaya binubuli ko siya. Ayan, tignan nyo. Kasi kapag lamang kayo sa XP lane, samantalahin nyo yun. Pahirapan nyo yung katapat nyo. Lamang na ako dito sa katapat ko kaya nagkaroon siya ng dalaw. Dumalaw dito yung Olus pero hindi nila ako na pick off dito. Nakakuha na rin ako ng Demon Shoes. Demon Shoes yung kinuha ko para hindi ako maubusan ng mana. Napakabilis kasi maubos sa mana ni Terizla pero dito tingnan nyo, hindi ako mamamatay dito. Yan. Low HP na ako pero hindi ako uuwi dahil naka-fighter emblem tayo tapos naka-Festival of Blood pa tayo at may Brave Smite pa tayo. Kaya mabilis babalik yung buhay natin kapag tumatama yung skills natin. Dito naman, nag-cut ako dito ng lane. Ayan. Mahalaga sa mga XP laner na marunong kayo mag-cut. Kasi kapag na-cut nyo yung lane na yan, makakaikot kayo. At dito ako nagkamali. Ayan, sinubukan kong agawin yung ano na yan, yung sa lagubang na yan. Sinubukan kong agawin pero wala akong naagaw. At ito, papunta na pala sa akin dito yung Ruby at gano'n na rin yung Sicilian. Mag-flicker out sana ako at gagamitin ko yung Penalty Zone ni Terizla, panakas. Kaso nga lang huli na ang lahat. At dito naglaban kami ni Ruby, gumamit ako ng Penalty Zone, gumamit ako ng 3 second skill at ginamit ko yung first skill ko. So may movement speed yan at yung Ruby low HP na siya at gumamit siya ng regen at saktong cooldown na yung second skill ko. 3 second skill lang, sapat na yun para wakasan ang kanyang buhay at kumuha na rin ako dito ng Bloodlust Axe para sa karagdagang spell vamp kung saan kapag tumatama yung skills ko, bumabalik ang buhay ko. Pero dito hindi ko alam bakit na-outplayed kami dito. Ayan, napakasakit ng Olus nila at may dumating pa ni Sicilian at yan, nabigyan kami. At nabasag ko na rin yung torre dito sa top lane. Napakahalaga na mabasag natin yung torre kasi yung torre na yan yung nagbibigay ng vision. At kapag nabasag nyo kasi yung mga torre ng kalaban, makokontrol nyo yung mapa. Dito sobrang tagal namin nagbakbakan ni Ruby dito kaya pabilisin na lang natin kasi masyadong matagal tong laban namin dito. Syempre, panalo ko sa 1v1 namin. At syempre, isa pa, subukan ulit natin. Baka sabihin nyo, chamba eh. So, sige, pabilisin natin kasi masyadong matagal to eh.
Talo talaga si Ruby kay Terisla. At binasag ko na rin yung torre dito sa top lane, yung pangalawang torre. Pero nandito si Olus ngayon, maghahampasan kami. Maso laban sa Palakol, pero parang nalulugi yata ako dito kaya napapflicker out ako. Tinapakan ko na rin yung Cyclone Eye para makatakas. Dito nagsimula yung kalbaryo nila. Yung Ruby masyadong nag-overextend, nakipag 1v1 siya sa aming tatlo dito. At yung Sicilian sumunod pa. Parang nag-audition yata sila dito, kaya parang paisa-isa sila ng pasok. Napitas ko dito si Sicilian, si Olo, sinahampas-hampas ako ng maso, pero hindi tayo natakot dyan. Ayan, nilabas na namin lahat ng mga skills namin, hindi na namin pinigilan ng aming mga sarili. At ayan, double kill na ako dito. Ito pa si Matilda pa, pero syempre medyo mabilis yung isang Matilda at napakabagal ni Terisla kasi mabigat yung maso niya at hinahabol ako ni Melissa. Pero dito susubukan ko sanang pumalag at sinama ko pa sa hukay dito yung Matilda, pero hindi ko na talaga kinaya yung Melissa. Ito pa yung isang pagkakamali ko dito. Akala ko kaya ko dito pitasin si Melissa. Kaso nga lang yung ultimate niya dito, ayan, 'di ba, low HP na siya. Yung ultimate niya kasi dito, naipit ako sa pader. Ayan, so hindi ako makagalaw nung naipit ako sa pader. Napakaganda sana ng gagawin ko ditong penalty zone plus flicker, kaso nga lang walang follow up at kapos rin sa damage. Kailangan ko na rin mag-disengage. 4 sa mga kasamahan ko ang nawala. Meron pang Lord, kailangan kong depensa. Nakakuha na ako ng War Axe. Gusto na rin mag-surrender ng mga kasamahan ko, pero dapat depensahan natin, dapat ipakita natin sa kanila na dapat tayong lumaban hanggang dulo. Ayan, pati minions, ginamitan ko ng penalty zone para madepensahan lang. Napakatindi ng naging bakbakan dito sa gitnang middle lane. Ayan, binuhos na namin lahat na makakaya namin. Kinulong sa Sogo Hotel ni si Olus at nabigyan niya yon. At dito naman patuloy pa rin na naglalaban, hindi pa rin tumitigil yung digmaan. Kailangan ko na rin mag-disengage kasi low HP ako, pero susubukan kong i-pick off tong si Matilda at nag-penalty zone ako doon. Nakahuli ng dalawa, circling eagle dito ng Matilda, at dito hindi pa rin sapat para i-take down ako. Buti na lang talaga nakatakas ako dito. Kapag XP laner kayo, dapat i-clear nyo muna yung side lane, okay? Bago kayo sumama sa team fight, whether early game or late game, kailangan nyo pa rin talaga i-clear yung side lane kasi baka masegwayan kayo. Kaya eto, kinlear ko muna yung bottom lane, tapos lilikuran ko sana dito, kaso nga lang hindi tumama yung penalty zone flicker ko doon, medyo sablay yun. At ito, hinahampas, winawasiwas ko yung maso ni Terisla at patuloy pa rin na nagbabakbakan. Naka-double kill yung Yin doon. At napakaganda rin dito kasi ito kasi kapag Terisla kasi gamit natin, pero ayun nga, napatay ko nga yung Melissa. Ganito yung lagi nyong tatandaan, kapag Terisla kayo, pseudo tank rin kayo. Ibig sabihin fake tank or alternative tank. Ibig sabihin sa front line din kayo. Gagawin nyo yung trabaho ng tank kasi pseudo tank nga kayo eh. At tignan nyo mabuti, naglo-lord yung mga kakampi ko, pero tignan nyo yung pwesto ko. Sinuzone ko yung kalaban, lalong-lalo na yung Olus. Ayan, kasi lalapit yung Olus para subukang nakawin yung Lord. Kaso trabaho ko, nabantayan siya. At lagi nyong tatandaan na ang mga katulad ni Terisla na fighter ay tinatawag nga na pseudo tank, 'di ba? So sa madaling sabi, kayo yung tumatanggap ng sakit, kayo yung tumatanggap ng damage. Hindi nyo kailangan ng sobrang daming kills. Ang kailangan nyo lang gawin yung trabaho nyo, sumama kayo sa team fight, saluin nyo yung mga damage, dahil ganun talaga ang trabaho ng mga nasa front line. Mga makukunat na fighters katulad nila Terisla, ganun yung trabaho nila. At dito naman ay napunta kami sa pinakaalanganin na sitwasyon kung saan halos lahat kami ay nawala. Udet na lang ang natitirang buhay. Masyadong naging malalim ang mga kasamahan ko dito. Bagsak ang Udet, bagsak rin ang isang Kadya. Nagdadalawang isip ako dito pero nag-penalty zone ako, nakahuli ako ng dalawa at yung Yin may kinulong doon, napatay niya si Sicilian. Matilda tumatakbo pero hindi na siya mabubuhay pa. At dahil biglang nagpakita si Melissa, ayan, penalty zone plus flicker combination. Bagsak ang isang Melissa, endable na to. At kung titignan nyo, 7-5-14 lang yung KDA ko. Hindi yan pang MVP pero nagawa ko yung trabaho ko bilang pseudo tank fighter XP laner Terisla. At yun lang, sa mga hindi pa nakafollow sa akin dyan, Pogi, sige na.